Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes po namin minamahal. For today's vlog po, magbibigay lang po tayo ng reaction video patungkol po doon sa nakaraang vlog po ni kabisnes, patungkol kay Bay Papaya, kay Junjun at kay Bornok. Mga Kalingap, paki-support po, paki-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang Kalingap Turak. Please, bisitahan at supportan po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Kalingap Turak! Kalingap Turak! Alright? Alright! Bira! Bira! Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Yung vlog po na ito nila kabisnes ay meron po itong part 1, part 2, part 3, tsaka part 4. Bali, pag-iisahin na po natin. Ito pa mga kalingap, mga kabisnes. Ito pa lang si Bay Papaya at saka si Bornok nung nagiinuman sila. Nabanggit pala ni Bay Papaya kay Bornok na aalis na lang daw sila sa kabisnes family nang hindi nagpapaalam. Lagi pa sinasabi dati ni Bay Papaya na hanggang sa dulo walang iwanan, kahit magkamatayan man hindi siya aalis sa kabisnes family. Yun nga lang po, dahil nga daw po sa tama ng alak ay nakapagsabi at nasabi niya yon. Kaya nga nung kinumpronta po siya nila Mrs. Kabisnes at saka ni Mr. Kabisnes patungkol po dito, at agad naman po siyang humingi po ng paumanhin. Nasabi na lang daw niya yun dahil sa alak, sa pag-inom niya ng alak, epekto ng sabihin natin kalasingan, kaya nakapagbitaw siya ng ganong pananalita. Kasi itong si Bornok kasi, siya ang nagsabi kaila kabisnes patungkol doon. Kaya naungkat yung ganong usapin patungkol doon sa sinabi ni Bay Papaya. Sa kalaunan naman po mga kalingap, mga kabisnes, mas may malalim pa palang issue maliban po doon. Dahil ito nga't nabaling kila Bornok at saka kay Junjun ang naging usapin. Parang nagkakaroon sila ng hindi magandang pagtitinginan. Although pareha sila may asawa, kaya hindi obra po yun. Parang may something special sa kanilang dalawa sa sobrang kaswitan nila. Ayun nga po ay napuna po ng ilang mga kasama nila sa kabisnes family. Lahat sila nagbigay po ng mga komento patungkol po doon. Hanggang sa kumantong na nga po mga kalingap, mga kabisnes, na nagdesisyon na si Mr. and Mrs. Kabisnes na tatanggalin na sila sa kabisnes house. Yun nga po mga kalingap, mga kabisnes, sukdo lang pagtaboyan na talaga itong si Bornok papalabas ng bahay. Kulang na lang kalad ka rin siya or magtawag sila ng polis para palayasin lang si Bornok sa pamamahay nila Mr. and Mrs. Kabisnes. At ganoon din po itong si Junjun. Bibigyan siya ng pamasahe pauwi sa probinsya nila Junjun. Bali nabanggit din ni Kabisnes na susuportahan na lang si Butchok ni Bay Papaya. Allowance lang ng batang ibibigay. So grabe, talagang napaluha talaga ako kasi kumbaga masyado ng malalim po talaga ang naging problema patungkol po doon. At nabasa ko rin po sa mga ibang mga komento na yun nga, hindi pa nga tapos po yung mga part 1, part 2, tsaka part 4. Sa part 2 pa lang marami na pong mga negatibong komento. Hindi pa naman napapatunayan or ganun nga, hindi naman sila umaamin
meron nga silang pagtitingin ng dalawa. Yun ay nahusgahan na po sila ng ating mga kasamahan na supporters din ng ka-business official. Pero sa kabilang banda, mga kalingap, mga ka-business, kung talagang totoong supporter kayo nila Mr. and Mrs. Ka-business, sa tagal natin nanonood sa kanila, sa ganung uri po ng senaryo, parang nawala na po lahat yung yung tiwala niyo po kila Mr. and Mrs. Ka-business. Kasi isipin niyo na lang, sila ba talaga yung totoong Mr. and Mrs. Ka-business? Kaya ba nila magbitaw ng ganung pananalita? Kung i-analyze po natin maigi, hindi po sila ganun kila Mr. and Mrs. Ka-business kung magsalita. Kung magbitaw man sila ng isang desisyon, hindi po yun bara-bara. Pag-aralan po nila maigi at pag-isipan po nila maigi yung gagawin po nila. Marami rin pong papanghusga ng mga kasama natin, lalo sa mga komento. Napakarami po. Yun nga po, sa huli, sa part 4, yun pala pa isang prank lang. Lahat po sila ay nag-usap-usap patungkol po doon sa naging usapin tungkol kila Junjun at saka kay Bornok. Gumawa sila ng mga kwento na talagang ginagalit talaga nila si Bornok at gustong ilabas ang tunay na pag-uugali nitong si Bornok. Yun nga po, lumabas ang tunay na ugali ni Bornok. Kahit nasukdo lang ipagkalad-karan siya palabas, hindi siya pa aalis. Kahit napalayasin siya, paalisin siya, kinabukasan papasok na naman daw siya ulit. So ganun kasulid po si Bornok. Talagang nararapat lang po siya na mapasama bilang kagwang dahil sa pinamalas niyang katapatan. Sama-sama hanggang dulo. Yan po ang pinanindigan po talaga ni Bornok. Walang iwanan. Kaya sa Bornok, congratulations. Isa ka ng ganap na kagwang. Mapapasana all na lang ako. Ay, naku Bornok, congratulations. At saka sa lahat po ng mga kasama nila Mr. and Mrs. Ka-business sa prank na ito. Napakagaling nyo pong umakting talaga. Talagang napalabas nyo na totoong totoo. Kaya lahat po ng mga viewers talagang marami na paiyak sa ganong senaryo. Isa na rin po ako doon. Kasi ako, kahit maaari ayaw ko nang mawalan pa ng isa pang miyembro ng ka-business family. Pwedeng madagdagan, wag lang pong mabawasan. Yun po ang sa akin. Kasi iba po ang ka-business. So hanggang dito lang po ang aking reaction video. Sana po magustuhan nyo. Sa bago lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe po, Kalingap Turak. Tsaka supportan din po natin sila Bal Santos Matubang, Ated na Vlog, Kalingap Rob, Ka-business Official, Papa Dins TV, Ka-business Family, Gloria Aquino Talita. At lahat po ng mga charity vlogger po sa buong Pilipinas. Supportan po natin. Kahit na magkakaibawan po kami ng grupong kinakaaniban, isa lang po ang aming adhikain, ang makatulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Hanggang dito lang po ang aking video at ingat po tayo lagi. God bless po. Bye bye po.